Okay, magandang hapon po ulit sa ating mga nanonood at nakikinig dito sa programang tuwing linggo, ang Paring Pares. Ito ang Paring Pares, kung saan pares ang kasiyahan at syempre Paring Jera, ang kwentuhan. Tama ka dyan, pares ang alaala ng kahapon at ang saya ng kasalukuyan. Makakasama niyo po kami ng isang oras, 2 to 3 p.m. ngayong linggo. Ito po ang inyong lingkod, si Jera Sison. Ako naman po, si Manong Joe Saldariaga, Ang inyong kapares ngayong hapon. O Manong Joe, Yes, diba? Siguro pare. ito magandang pag-usapan natin ngayon, no? Oo. Yung mga nakaraang nangyari, no? Last week, matindi talaga yung tumamang bagyo sa ating bansa. Alam mo Paring Jera, una si Tino, Aha. sa pool yung Visayas area, lalo Cebu, nakita mo naman yung nandun sa taas ng grabe bubong, yun, no? oo. Yung unfortunate incident na naganap dahil sa baha at bagyo. Ay, patong-patong ng mga Oo, sasakyan, grabe no? yun. Nakakatakot talaga yung nangyari doon, no? Sinunda naman tayo nitong si Uwan, dito naman sa Luzon. Pati yung aming franchise area sa Meralco, apektado. Kaya initially, maraming customers natin na wala ng kuryente. Mabuti na lang, kasama na dun sa ating preparations, yung immediate restoration ng electric service na nagawa naman natin. Tama yun. Actually, sabi ko nga na hindi naman ako sumisip-sip dito sa aking kapartner, no? Pero sa totoo lang po, minonitor ko talaga, pagkatapos yung nawalan ng kuryente, di ba? Pinatapos lang mawala yung lakas ng hangin. Tama. At dire-diretso na po na talagang pilit at talagang masigasig na ibinalik nila ang kuryente sa kanilang franchise area. Meron mga natagalan ng konti, pero ito'y dulot ng mga talagang malalaking punong na bagsak at talagang kailangan palitan lahat yung linya, di ba? Alam mo, Paring Jera, tama ka dyan, no? Pero ang gusto ko lang sabihin, this really is part of yung tinatawag nating network resiliency effort na Meralco, yung heavy investments sa aming distribution infrastructure. So talagang pag ganitong may dumadating na bagyo o anumang sakuna o delubyo, medyo handa tayo. At ngayon, Paring Jera, eto, gusto ko lang banggitin, sa initial report, no, ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council. Alam mo ba, umabot na sa 127 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ayon sa news reports, no? Nakakalungkot dahil maraming kababayan natin nawala ng bahay, kabuhayan, at unfortunately meron din mga namatay, Paring Jera. Tama ka dyan, Manong Joe. Yung isa, no? Maidagdag ko lang na pwede nating pag-usapan ng konti ngayon bago sa ating special guest, no, tungkol sa mga pinsalang nangyari. Pero alam mo, sa totoo lang, lagi isang malaking issue po, no, mga kababayan, yung pagpasok ng Typhoon Uwan at tumama Sierra Madre, marami po talaga nagsabi na maraming salamat at sinagot ang pananalangin natin sa Panginoon at ang Sierra Madre daw ay malaking bahagi sa pagproteksyon ng ating bansa dito sa pagpasok ng uwan. At true enough naman po, no, yung eye nung storm, pagtama sa Sierra Madre ay nabuwag. So balit, Manong Jo, meron nagsasabi agad, kumbaga parang sinira yung vibe ng mga Pilipino na parang hindi Sierra Madre ang nagprotekta sa ating bansa. Kung hindi talagang parang it's just a natural occurrence na yung mountain range na yon ay humina lang yung bagyo. Ano bang tingin mo dyan, Manong Joe? Well, alam mo, lahat naman yan is based on science, di ba? I think marami sa mga experts ang nagsasabi na ang Sierra Madre talagang protection natin yan. Pati yung mga mangroves, di ba? Kung sakaling merong malakas na rush ng tubig o bagyo, pero dito nakita naman natin sa satellite paano na-disperse yung bagyo At the same time, tama rin naman yung mga coastal communities, wala naman talaga tayong magagawa na doon dahil syempre, nandoon sila sa mismong paparating na malalakas na hangin. Pero at the end of the day, Paring Jera, lahat ng ito will boil down to
disaster preparedness, Preparedness, 'di ba? tama. Yung dapat alam natin ang gagawin natin bago pa man dumating yung bagyo, bago pa man dumating yung anumang klase ng delubyo, at kasama na din siguro diyan yung mga lindol at yung mga tornado. Minsan biglang may mga Buhawi. buhawi, 'di ba? Oo. So, at the end of the day, as I mentioned, paring Jera, disaster preparedness. Kaya, maswerte tayo, isang eksperto galing sa Quezon City Local Government Unit, ang makakasama natin ngayon. Eh di ba, ang isa pa sa mga vulnerable sa mga ganitong uri ng delubyo, mga seniors. Totoo rin yan. Lalo na yung mga kapwa naming senior citizen. Minsan, mag-isa lang sila sa bahay o di kaya mahirapan makagalaw agad kapag kailangan ng lumikas. Kaya napakahalaga na alam natin, isa puso, isa isip yung tinatawag na disaster preparedness. Hindi lang basta paghahanda ng pagkain o flashlight o kung ano man pa yung dapat nating kumbaga itabi at daladala, kundi pati pag-alam ng saan pupunta, anong evacuation center, sino kokontakin, at paano ililigtas ang sarili at pamilya. Dito din papasok, paring Jera, yung mga anak ng mga nakatatanda, di ba? Yung mga apo. Medyo gabayan ninyo yung mga kamukha naming senior citizens ni paring Jera, di ba, paring Jera? Kaya may mga simpleng hakbang na makakatulong tulad ng paghahanda ng yung tinatawag na go bag. Nako, napaka-importante niyang go bag. Nandiyan na yung tinatawag nilang Napaka-importante flashlight sa isang bag. Nandiyan na po yung flashlight, tubig, mga delata, gamot, mga maintenance, identification cards, at maliliit na bagay na makakatulong sa mga first aid kits. At dapat alam din ng pamilya ang emergency hotlines, di ba? Saan magtatagpo in case magkahiwa-hiwalay. Di ba, parang Jera? Syempre, kunyari, nawalan ng signal. Kailangan, nag-usap-usap na sila kung saan ang tagpuan. Alam mo, parang Joe, kapag nag-aanda tayo, bago pa man dumating ang bagyo, nababawasan ang mga panik at mas nagiging ligtas na yung lahat. At dapat din nating tandaan na pagkatapos ng malakas na bagyo, may mga secondary dangers din tulad ng sakit dahil sa baha at contaminated water. So, ingat din po tayo dyan. Kaya alam nyo, ito medyo maski natapos na po yung bagyo, mas magandang pag-usapan natin to dahil napaka mainit na topic to. Makakausap natin ang head ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office or QCDRRMOABCDEFG. Ito po ay si Miss Bianca Perez para pag-usapan natin ang mga dapat natin gawin bago at habang pagkatapos ng kalamidad. Alam mo, si Bianca, na-meet ko siya parang several months ago, 2 months ago. Meron silang ni-release ng aking kaibigan, si Bert Apostol. Hi, Bert. Dati kong kasama sa ABS-CBN. Ngayon ay nasa Public Information Office ng QCLGU. On disaster preparedness. Parang kaya nga sabi ko, ang galing naman talaga ng Quezon City sa pamumuno ni Mayor Joy Belmonte. Kudos to them, Jera. Kasi meron talaga silang parang guide, information guide na anong gagawin mo in case magkaroon ng emergency. So sana yung iba mga LGUs gumawa din po ng ganito. Parang pamarisan nila yung ginagawa ng lungsod ng Quezon City. Kaya nga ako, hopefully by next year maging active tayo dun sa information offices ng Metro Manila Information Offices para makatulong tayo sa tinagal-tagal natin dito sa industriya, parang Jera. Kaya mamaya, abangan ninyo, Pero bago yan, i-anunsyo na namin po ang nanalo sa trivia question noong nakaraang linggo. Ito po sila. Congratulations po sa inyong lahat. Okay so sa mga gusto rin manalo, may another trivia question kami para sa inyo. Ito, hindi ito mahirap Lagi itong nasa balita at sa mga newsfeed natin sa Facebook. Ito ang tanong, ano ang international name ng dumaang Super Typhoon Uwan? Nako, parang Chinese food yata yan Kaya sagot na mga kapares I-PM o i-comment nyo lang. At may chance kayong manalo ng
Special prize. Madami tayong hinahandang special prize sa mga mahal nating tagapanood at taga-subaybay. No? So, mga kapares, please, huwag kayong bibitaw. Mamaya, babalik po kami ni Paring Jera para magbigay ng makabuluhang impormasyon sa inyong lahat. Welcome back at gaya ng binanggit namin ni Paring Jera kanina, makakasama natin ngayon isang eksperto sa disaster preparedness. Siya po ang head ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Alam mo, Paring Jera, na-meet ko siya nung nagkaroon ng pagtitipon yung mga information officers, no? Sa buong Metro Manila. At doon, ni-launch nila yung parang booklet on disaster preparedness. So, walang iba. Ito, papakilala ko na. Si Miss Bianca Perez para tulungan tayong maging handa sa delubyo o anumang sakuna. Magandang araw po sa inyo, Miss Bianca. Maganda ng araw at maganda pala ito si Bianca. Una sa lahat, Bianca, kumusta po ang naging epekto ng Super Typhoon Uwan dun sa inyo sa Quezon City? Magandang araw po sa inyo pareho po, Manong Joe at saka Sir Jera. So, salamat po sa pag-imbita po sa amin. Patungkol naman po doon sa naging epekto ng yuan sa Quezon City, ay naglikas po kami ng mahigit 29,000 na individuals and 8,000 families sa 107 evacuation centers. So nagbukas po kami ng ganung karaming evacuation centers para po bago pa dumating yung bagsik nung bagyo nung November 10 ay likas na po namin sila. So, in terms of evacuation, I believe na kami po ang may pinakamarami sa buong NCR. Saan yung mga evacuation centers na talagang hinanda nyo para dito sa mga to? Nakakalat po sila sa mahigit 50 na barangays. Wow. Po, so, Sa 6 na distrito? Anong pinaka-most sa vulnerable na barangay, Bianca? Sa amin po, pagdating sa baha, sa District 4. 4? Opo, at sa District 2. Meron din po sa District 2. Depende rin po kasi kung saan po ang dating ng ulan. So identified nyo na to talaga way before kung ano yung mga vulnerable areas? Yes, tama po. Kasi kasama po doon sa aming mga programa ay mapaghanda po yung sino po yung mga tatao po doon. Kasi hindi po namin kakayanin lahat yon na lahat po ng almost 30,000 na katao ay kailangan po namin pangalagaan. So kailangan yung mga tao sa community, sa barangay, kaya po nilang maalagaan in view of our presence. So very crucial ang role ng barangay dito sa mga ganitong events. Yes, tama po. Sila po ang force multiplier po ng city government. Opo. Yung force multiplier, alam mo, lagi kong naririnig yan, Bianca, ibig sabihin yan, sila yung pinaka-titimon, kasamang titimon, katuwang ng local government unit para masiguro yung safety ng mga kababayan natin. Yes, tama po kayo. However, yun nga po, kapag sinabing force multiplier, hindi naman po ibig sabihin na kailangan fully trained po kayo or force multiplier lang po kayo kapag trained po kayo on emergency response. Actually, maaari po maging force multiplier ang bawat individual as long as may awareness po kayo kung ano ang kailangan pong gawin kapag ganun pong times of crisis. Alam mo, Manong John, no? Hindi, makuha ko lang. Ako ay isang residente ng Quezon City, kaya medyo interesado ako dito sa usapang to, no? Kaya nga, yung sinabi mo kanina, Bianca, no? Medyo naintindihan ko, no? Pero para lang sa mga nakikinig at saka nanonood dito sa programa natin, bakit District 4 at District 2 ang halos apektado ng kapag nagkaroon tayo ng ganitong mga bagyo? Kasi meron po tayong 4 na major riverways o ilog na influence po ng pagbabaha o may malaking parte po sa pagtaas ng tubig sa Quezon City. Sa District 4 po, doon po makikita yung bagsakan po ng tubig sa San Juan River. So marami pong barangay ang tinatawiran ng mga branches ng mga tributaries ng San Juan River sa District 4 at sa District 2 doon naman po tinatawiran ng Pasig Marikina River. So yung galing po at saka yung Lamesa Dam. Yes. Ang Lamesa Dam po sa District 5 naman po yung naapektuhan sa May Tulyahan River.
So kung may pangatlo pong district na, District 5. yung District 5 po, kung saan po yung tulyahan sa may taas na. So, importante din, Bianca, pala na itong mga rivers na to, yung mga tributaries, dapat yan matanggalan ng madisilta, no? Tama po kayo. Matanggalan ng mga basura, matanggalan ng mga putik na at iba pang nagkokos ng high water kapag ka nagkakaroon ng bagyo. Yung programang yon importante din, ano? Yes, tama po. Kaya dapat ano po yun, bawat taon, kailangan po yung declogging at saka Declogging. desilting ng mga riverways. Oo. At hindi lang naman po desilting, pero kahit yung waste management po talaga. Kasi kapag may naglalagay po, sayang naman po yung effort na tinanggal po yung nagkaklag po doon o yung nagbabara. Parang Jera, tayo din talaga minsan ang dahilan bakit may baha, no? Oh, di ba natatanda ninyo, ayun ha, balik tanaw lang po tayo, no? Yung sinasabi nga nung panahon ni Presidente Ramos. Alam mo, laging tanyag yun yung may commercial na yung ang basurang tinapon mo ay babalik din sa'yo. Di ba? Kaya kailangan talaga masinop tayo, hindi tayo basta, dahil kung makikita nyo, siguro naman, Ma'am Bianca, ang kadalasan dito yung pagbabara dahil sa yung parang pasaway na pagtapon ng mga basura kung saan-saan, ano po? Tama po. Hindi ko tuloy makalimutan yung grade school yata ako nun Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Disiplina diba? naman Talagang at the talaga. end of the day, Bianca, di ba? Parang tayo as citizens, tayo din yung magkokos nitong mga ganitong problema kung indiscriminate yung tapo natin ng basura, hindi tayo marunong mag-segregate, di ba? Ang Quezon City, napansin ko lang, talagang very active yung information effort niyo dito. Kasama na siyempre dyan sa pangunguna ng aking kaibigan si Bert Apostol. Itong disaster preparedness, talagang sabihin ko na yung siguro yung term natin sa media, yung binomba nyo ng information na ito talaga. No? In fact, nag-launch kayo nung nagkita tayo, di ba? Yung parang booklet on disaster preparedness. Ikwento mo nga sa amin what brought this about. Okay, nakita po kasi namin na isa sa mga responsibility din po ng city is to make sure na yung information po ay maipalaganap sa mga residente kasi para maging katuwang po sila sa preparedness. Kasi sa totoo lang po, ang disaster preparedness, tungkulin po kasi ng lahat yan. Yeah. Ang ating approach po ay whole of society, hindi po kakayanin niya ng gobyerno lang o yung mga engineers lang o yung private, yung sa mga private companies, sa mga kumpanya, pero kailangan po bawat isa. So, nung nakita po namin yon, kailangan po information. And one of the efforts that we began was we determined na sobrang ang social media ngayon, isang malaking medium. And not just social media, but other forms of information na sobrang malakas po ngayon talaga. This is the age of information. The guidebook that we launched, yung Risk Communication Guidebook, para po yon sa mga administrator ng mga media channels po na yon, mga public information officers ng mga barangay, ng mga SK organizations, para alam po nila kung paano mag-communicate ng tamang impormasyon at hindi fake news kapag times ng crisis or bago pa magka-disaster. Manong Jo, Ma'am Bianca, ito, matanong ko lang. Tinatanong ko lang po to para sa kaalaman ng lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa programang to. Sa inyong opisina po, di ba? Ngayon, talagang tuwing bagyo, diyan kayo gagalaw, di ba? Pero ano pa ba ang sakop niyo? Katulad kanina, nagbibigay kayo ng magandang information dissemination. Pero, are this also related to proactive movements katulad ng sa declogging o wala na sa inyo yan? Kami po ang coordinating body ng Disaster Risk Reduction and Management Council. So, meron pong konseho o local special body sa city government kung saan lahat ng mga departments na merong mandato na maaring makatulong sa disaster preparedness ay pwede pong makatulong. So, kahit hindi po kami nakatoka na kami yung maglilis mismo, pero kami po ang mismong nagko-coordinate or nagme-make sure na alam po ng engineering department na ito pong mga areas na to, kailangan mauna sila sa declogging. Yes. Bianca, sa iyong karanasan, ano yung karaniwang nakita mong, sabihin na natin, pagkakamali
ng mga kababayan natin kapag may paparating na bagyo? Ang una po namin ay misinformation. Kasi that leads to wrong assumptions. Misinformation meaning na kunwari may kailangan po kaming likas na mga tao. Para sa kanila, they are not informed well na maaring malaki or significant yung impacts po ng bagyo. Sasabihin nila, ay parang wala yan. wala Oo, naman. oo. Kasi nung nakita nyo po nung November 8, Maaraw pa. Maaraw. Tapos maginhaw, aliwalas. Konting ambon-ambon lang. So, ang mga diba? tao sa kanila, ay parang wala lang naman yan eh. Hindi naman yan ganun kagrabe. Kaya naman namin yan. So, hindi sila makikinig sa authorities, sa barangay authorities kapag sabing lumikas na. So, hindi sila makapag-prepare. So, I think that is one of the biggest things na mistakes na prone po ang mga tao pagdating ng ganitong crisis, misinformation. Kasi that would lead na iaasum po nila kakayanin o hindi po nila kailangan gumawa ng extra action para i-prepare yung sarili po. O idagdag ko lang yun, katulad ng sinabi mo, paano nyo napipilit talaga yung mga matitigas na ulo na kailangan lumikas na? Alam niyo po, hindi po kami 100% perfect. Aaminin ko po yun na napipilit po namin. Pero isa sa mga strategiya po namin, dahil sabi ko nga po, local DRM council kami, kasama po namin magpalikas mga pulis, mga sundalo. Parang ang ginagawa nyo, forced evacuation na. Forced Opo. evacuation. Dahil alam ninyo, pag hindi ninyo yung ginawa, maaaring buhay nila ang kapalit. Yes. So may composite team na po kami. Ang kakatok po ay mga pulis para po sabihin, labas na lahat. Tama na yan. Ito naman po. Ang hirap din, Bianca, kasi mga kababayan natin, pag ganitong sitwasyon, huwag na ho tayong pasaway. Kasi hindi bali hong lumikas tayo tapos wala naman nangyari. O ano ba yung choice natin? Hindi tayo lilikas pero may nangyari. Doon ako sa lilikas ako, 'di ba? Kasama ng safety ng aking pamilya at mga kasama sa bahay. Kahit walang mangyari, awa ng Diyos, kung walang mangyari, di okay. Kung may mangyari, at least prepared at ligtas tayo. Alam mo, Yun lang naman talaga, Bianca, di ba? Kaya, alam mo, Manong Joe, Ma'am Bianca, naintindihan ko rin, pero mali, no? Dahil yung mga iba kasi dyan, kaya ayaw umalis, dahil naiisip nila, baka pasukan yung bahay nila kapag umalis. Di ba? Yun ang rason eh. Pero mas mahalaga ho ang buhay kaysa dyan sa mga material na gamit ninyo sa bahay. Di ba? At saka may magbabantay naman yata ang mga nasa barangay, di ba? Na kahit paano, importante masecure nila yung bahay nila. Tama po. Kailan po dapat magdesisyon ng mga residente na lumikas? May mga palatandaan po ba para sa inyo? Meron bang parang mga grado? So yun po, nung ginamit lang din po namin ngayong nakaraang bagyo, yung mga barangay po, meron po silang kanya-kanyang mga criteria sa flood. Yung mga markers po nila, flood markers. Meron po silang flood markers yung mga nakapintura, pero dahil nga po maaliwalas ang panahon before, hindi na inantay na walang baha. Ang pangalawa po is yung warning ng DRMO. So meron po kaming kada araw kapag may paparating na bagyo, hindi pa maaliwalas pa, hindi pa makikita yung pangit na panahon. Nagbibigay na kami ng briefing kay barangay na ito ang mga posibleng mangyari na bawat araw. So ito yung mga araw na maaari kayong magpalikas na. So nagbibigay po kami ng angkop na warnings para sa mga committees para po magsimula na pong magsilikas. And then kasama po sa information dissemination po namin ay para po malaman ng mga residente kung nasa bahaing areas po sila. Para po alam po nila na kahit hindi na po nila antayin yung abiso ng barangay, pwede na po silang lumikas. Depende po sa lakas ng ulan. Bianca, itong tanong ko isa pa, na marami, I'm sure mga kababayan natin gusto malaman to. Punta na tayo dun sa panahon na during, andyan na yung bagyo. Ano ang dapat tandaan kung sakaling, hindi nakinig, na-stuck, nandun sa bahay, pataas na yung tubig, ano ang option? Well, kung hindi po nakinig, syempre po, pumunta na po kayo sa mas mataas na area ng inyong bahay. Pero, una po is kung kaya nyo pong makatawag doon sa aming QC helpline na QC 122 Pwede mo ba para po 122 matugunan po ang inyong mga kailangan. So, inuulit ko po, Quezon City Helpline
QC122. So, kapag ganito pong panahon, automatic pong emergency calls na lahat ng tinatawag. So, wala na pong prompt yan. Pagkatawag nyo po doon, wala na pong AI na sasagot na press 1 or press 2. Lahat po, kapag emergency Direkta, mode, oo. direkta na, tao na po ang Direkta na. kausap nyo. O, i-plug ko na rin yung Meralco hotline. Ayun. 16211. Kung kailangan ho ninyo ng tulong sa Meralco, ayan, Quezon City, meron ano yung number nyo? 122 po. 122. Ang Meralco ho, 16211. Alam mo, paring Jera, hindi mo natatanong, madalas kong kaugnayan si Bert Apostol, lalo pag may mga common projects. Kaya, kasi ang Meralco, nakikipag-coordinate din kami diretso at masinsin yung aming ugnayan sa mga local government units. Kasi at the end of the day, di ba Bianca, it's really for our customers, yung ating mga kababayan, yung ating mga pinaglilingkuran, na gusto natin na we are always available in case they need us. Lalo na pag emergency, di ba Bianca? Isa ko pang tanong, paano naman tinutulungan ng inyong opisina ang mga senior citizens? Yan, kamukha namin ni Paring Jera. Pero Tsaka yung mga nandun pa kami sa PWDs, malakas-lakas na senior citizen. Dahil yung mga, yung mga PWDs. Yung yan. may mga kapansanan kapag nagkaroon ng kalamidad. Para po dun sa mga nailikas namin, kompleto naman po yung profile namin doon sa mga evacuees. Sa totoo lang po, kasama po sa programa namin, nag-iikot po yung PWD teams. Actually, ang tawag po sa kanila, yung Persons with Disability Affairs Office, yung PDAO. Meron po silang allocation para po sa mga assistive devices. Para po maibigay po doon sa mga nangangailangan ng assistive devices sa loob ng evacuation center during these times of crisis. At kasama po namin sila para imapa po kung saan po yung mga PWDs per barangay para makapag-focus po kami sa type ng warning na ilalagay po namin. Kasi sa ngayon po, yung meron po kaming warnings para po sa mga physically fully capable. But gusto po namin maglagay ng mga para pong catered sa mga disability na nandun sa mga barangay. Ang una-una po kasing kailangan doon is yung pagtag ng anong type of disability ang meron doon per sector, per barangay. So nandun po kami sa aspect na yon, sa mapping po at tagging ng mga profiles. Pagdating sa evacuation, meron po kaming assistive devices na provided, not just for seniors but also for PWDs. And actually, ang isa pong nakikita namin para sa senior, ang mas at risk din po kasi sila ay para po sa extreme heat kapag summer naman. So tinitingnan din po namin aspeto na yon. Meron po kami ngayong cooling roadmap. Paano po medyo pagdating naman ng summer, yung mga hazards naman na kinaharap natin. Alam mo, totoo yan, Bianca. Ako, when I was starting to age, ika nga, no? Lalo naging senior tayo 2 years ago, iba yung appreciation ko ngayon sa lamig. Mas sensitive na ako. Ganon din sa init. Hindi ka mukha nung bata-bata tayo, kahit magbabad ka sa init, paring Jere, ayos lang. O magbabad ka dyan ng nakasando ka lang, nandudong ka sa lamig. Hindi na natin pwede gawin yan. Malamang manunumonya tayo. Diba tama, Bianca, no? Mas sensitive yung mga may edad na kamukha namin. Ayan, speaking, dahil sa karanasan ng inyong opisina, no? Alam naman natin, pagka nagkakaroon ng evacuation center, kumpul-kumpul dyan, di ba? Diyan ngayon malakas ang hawaan. Diba? Kunyari, may sipon, ubo. Pero maliban dyan, ano pa ba ang kadalasan na sakit na tumatama dito sa kapag merong evacuation center? Ang binabantayan po namin ay cases ng dengue. Actually, at saka po leptospirosis. Yun. Yun po yung kahit hanggang ngayon po nakabantay kami kasi nakikita po namin sa dengue talaga pong nag-i-spike kapag may incidents pong malakas ang ulan. So, lahat po ng health centers po namin, naka-equip po sila ng mga testing kits para po sa unang warning sign pa lang po ng magulang sa mga anak po nila at sa mga pasyente makapagpa-test po. Pangalawa, sa leptospirosis, meron pong libreng doxycycline. O yung gamot. Antibiotics. Opo, gamot po siya para po inumin, i-intake ng mga lahat pong nabasa dahil sa tubig paha. So very critical pala talaga na
bantayan yung mga ganung instances o ganung uri ng posibleng maging sakit. Binanggit mo kanina yung doxycycline, yan yung gamot para sa leptospirosis. So kung sakali man na na-expose sila sa baha, all they really have to do is go sa center ba? Kahit po doon sa evacuation Sa center. mismong evacuation meron center. Po dapat yun. Oo. At saka kung sa dengue naman, yung mga gamot na pwedeng therapeutic, no? Kasi wala naman talagang gamot ng dengue. You just have to cycle support yan, yourself, di ba? And you need the help of medical experts, doctors, di ba? Yeah. In your case, may mga doktor kayo sa evacuation centers. Meron po kaming medical post sa ating evacuation centers. Ang mga testing kits po, yun nga po, na for dengue, pwede po siyang ma-access sa health center. So, may instructions po si Mayor Joy. Dapat 24/7, open po sila. Bagyo, umaraw, dapat po open po sila at available sa resident. Ayan po, sinabi na ho mismo ng butihing mayor ng Quezon City, Joy Belmonte, 24/7 ready po yung kanilang mga health centers. Isa pang biyangkang tanong, bukod sa bagyo, anong sakuna ang kadalasang pinaghahandaan ninyo? Ang lindol po. Lindol. At kahit po urban heat na ngayon kapag summer naman. So, meron din po sunog. Pag ganitong medyo papapunta na tayo, actually nararamdaman na natin yung taglamig. Ano dito yung pneumonia ba? Isa concern sa inyo? Kasama po namin ang City Health Department, pero pagdating po sa mga influenza-like illnesses, yun po ang tinatawag sa mga ubo-ubo po ngayon, ay Uli. influenza-like Wow, illness. influenza-like. ILI. Ano yun? Putsi-po. ILI. Lagnat. Kasama na siguro dyan kasi ako dun sa barangay namin sa Pasig, nabigyan ako ng flu shot, Yes. vaccine. Nabigyan na din ako nung, parang Jera, yung pneumonia. Oo, so 5 years yun. Apo, yung 5 So may ganun din naman kayong programa sa Quezon City, di ba? Para sa matatanda. Opo, para po headed by the City Health Department, meron po silang palibre pong mga bakuna. At yung mga hospitals po natin, yung Quezon City LGU Hospitals, yung Quezon City General Hospital, Novaliches District Hospital, at yung Rosario Maclang Bautista General Hospital. So dyan po may mga libre pong services para po sa mga residente, kasama po ang bakuna. Pumunta po kayo ha. Ako, I will really suggest kapag umabot na ho kayo ng senior citizen, pabakuna ho tayo. That is our weapon to protect ourselves from possible illnesses tulad ng flu at saka ng pneumonia. Libre naman itong mga shots na to, samantalahin ninyo. Alam mo, talagang eye-opener to. Ako, marami akong nalaman. Ako, taga Quezon City ako. Ako, isang senior citizen. Pero yung mga sinasabi ni Ma'am Bianca, ako talagang lagiging proud na taga Quezon City pala ako. Dahil ang ganda ng kanilang programa. Pero alam niyo, habang mainit tong usapan nito, malapit na po tayong kwan. Ano po ang mensahe natin sa ating mga nanunood dito, lalo na mga senior citizens, no? Tungkol sa kahalagahan ng pagiging laging handa. May barangay laging handa tayo, di ba? Opo, meron po. Siguro po paalala lang din po na ang pagiging handa nga po ay ito po ay tungkulin po ng lahat. At kailangan po ng kontribusyon ng lahat po ng miyembro ng community natin. Hindi lang po gobyerno o yung mga scientists or engineers o yung mga profesional. Kailangan po nito bawat isa at bawat pamilya. Kung ano po ang kaya na po nating magawa sa ating mga kabahayan. So unang-una po, alamin po natin kung ano pong hazards ang nasa ating bahay. Kung tayo ba ay binabaha, kung tayo ba ay malapit sa fault line, o ano pa yung mga dapat po nating paghandaan. Pangalawa po, kung kaya po nating gumawa ng go bag. So ano po yung customized na kailanganin po ng inyong households. Magsimula po tayo kahit sa maliit na bag lang po. Pangatlo, gawa po tayo ng evacuation plan with our family or family preparedness plan. Pwede po siyang kasing simple ng alam po ba yung hotlines na kailangan pong tawagin. Sino ang mga kamag-anak na kailangan pong o pwede pong matawagan kapag may krisis ng mga bata kung sakali.
at saan pupunta kapag nagkahiwa-hiwalay po. So yung mga ganito pong maliliit na bagay, maliit lang po sa simula, pero kapag ito po ay tuloy-tuloy at lagi pong napapaalala na i-improve sa ating pamilya, meron na po kayong kontribusyon para po maging handa ang buong komunidad. So, ayun po at paalala po sa QC Helpline 122 kapag may emergency o kahit hindi po emergency, always available po 24/7. Oh, ayan ha, huwag niyo kalimutan, QC Helpline 122. Bianca, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. Ang dami namin natutunan dito at I'm sure yung mga nanonood at nakikinig ganun din, no? Panigurado madami matututunan ng ating mga kapare sa inyo, Ma'am Bianca, no? At bago tayo mag-commercial break, eto po uli, ibabalik namin uli ang trivia question. Ang tanong, ano ang international name ng nagdaan na si Super Typhoon Uwan? Uli bibigyan ko kayo ng tip Parang medyo Chinese cuisine yata ang tawag dito. Kaya sagot na mga kapares I-PM or i-comment nyo lang at may chance kayong manalo ng special prize. Mga kapares, huwag kayong bibitaw. Magbabalik po ang inyong paring Jera Season at Manong Joe Saldariaga after this commercial break. Welcome back mga kapares. At siyempre, bago matapos ang araw na to, huwag nating kalimutan ang ating Scam Bayan segment. Paring Jera. Nako, habang patapos na ang taon at paparating na po ang Pasko, alam naman natin na panahon rin ng Christmas shopping. Pero kasabay niyan, alam niyo na panahon din ng mga online scams. Tama ka dyan, paring Jera. At ngayong Christmas rush, marami naman ang susubukan mambiktima ng online shopping scams. Yung akala mo nakatipid ka, pero yung pala ibang item ang ipapadala sa iyo ay nako, nangyari sa akin yan nung panahon ng pandemic. Minsan, yung akala mong binibili mo pagdating sa iyo, nako, ang layo doon sa gusto mong bilhin. May narinig nga ako, Manong Joe, may bumili raw ng isang cellphone via online kasi naka-sale daw. 5,000 lang Pero pagdating ng delivery, pagbukas ng kahon ay sus Mariosep, bato pala ang laman. Ay nako, grabe talaga at madalas nangyayari lalo na dun sa tinatawag na cash on delivery. Kasi pagdating ng rider, syempre excited ka, binayaran mo agad, tapos pagbukas mo ay yung scam. So buksan nyo muna, tingnan nyo muna, ano ba talaga itong binili ko? Ay nako, kaya nga mga kapares, maging mapanuri po tayo. Ito ang ilang tips para iwas scam ngayong panahon ng online shopping. Una, tingnan muna kung verified o legit ang seller. May store rating ba siya? May reviews ba na totoo? Kasi kung puro excellent lang at walang picture or feedback, nako mga kapares, magduda na kayo. Ay, nako, tama ka dyan. Yan ang mga binibigay rin ng tip ng aking mga anak kapag sumusubok ako sa online. At kung yung seller ay bagong account lang, tapos biglang may mamahaling items na binibenta na sobrang mura, nako po, scam alert na yan. Tip number 2, kapag cash and delivery, huwag mahiyang buksan at tingnan muna bago bayaran. Lalo na kung medyo mukhang magaan o mukhang kakaiba yung packaging. Mamaya, akala mo Rolex yung nabili mo, parang Jera. Yung pala Lolex. Mag-iingat po kayo kasi talagang sayang pinaghirapan nyo yung pera nyo. Yeah, tama. Kasi may karapatan ka naman bilang buyer na i-check kung tama ang laman bago magbayad. Tip number 3, kung may nakita kang post na nagsasabing 1,000 na lang ang brand new tablet, limited offer. Sandali, isipin mo muna. Tablet, 1,000, malamang bogus yan. Oo, at saka malay mo, yung pala, yung tablet, medisina pala. Tablet o tableya ng tsokolate. Kaya, mapanuri po tayo, Ang rule natin dyan, mga kapares, kung sobrang ganda para maging totoo, malamang, hindi po totoo yan. Sa English, if it's too good to be true, it must not be true. Diba? At kung kayo ay nabiktima, huwag mahiyang i-report agad. Pwede sa Cybercrime Division ng PNP o sa Department of Trade and Industry
consumer hotline. Tama yan, ha? Kaya, at lalo na, para sa ating mga senior citizen, ha? Maging mapanuri po tayo. Huwag po agad magtiwala. Ngayon kasi, pati ang mga scammer marunong ng mag-Filipino or mag-English at magpapanggap na call center agent. Kaya mga kapare, sa panahon ngayon ng digital shopping, maging alerto, maging mapanuri, huwag magpapadala sa mga incredible promos. Dapat, think ka muna. Tama yan. Think ka muna, ha? Think ka muna. Sabi nga nila, mag-research muna bago magbayad dahil kapag na-scam ka, naku po, wala pong refund sa pagkamot ng ulo. O kaya ito po, ha, bago tayo magtapos, ha, ayan ho, muling nagpapasalamat tayo kay Miss Bianca Perez ng QCD-RRMO para sa mga information na binahagi tungkol sa paghahanda tuwing may banta ng bagyo. Naku, ang dami nating natutunan siya kay Bianca at maraming salamat sa kanyang oras. Oo, kaya sabi ko nga, ako bilang isang taga Quezon City, namulat ang aking mga mata sa mga paghahanda, maganda at masusing paghahanda ng pamahalaan ng lungsod ng Quezon. Para sa mga nag-aabang, balik tayo sa ating trivia questions kanina. Ito po, ha, ano ang international name ng Super Typhoon Uwan? Ang international name po ng Super Typhoon Uwan ay Pungwong. Pungwong Ito po, po. Pungwong. O, kaya nga, sabi ko sa inyo, para kayong kumain sa isang magandang Chinese restaurant na Pungwong parang Chowking. Ay, sorry, advertiser pala. Congratulations sa mga kapares na nakatama ng sagot. Para i-claim ang inyong special prize, message lang po kayo dito sa DWIZ Facebook page. Okay, so maraming salamat din sa ating bisita na mula sa QCD-RRMO sa pagbabahagi ng napakahalagang impormasyon. At tandaan mga kapares na sa bawat bagyo, sa bawat hamon, ang susi ay pagiging handa at disiplinado. Tama! At diyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong hapon. Kasama ko si Paring Jera Season. Pero tandaan, dito sa Paring Pares, Pares ang kasiyahan at syempre ang kwentuhan. at pares ang alaala ng kahapon at ang saya ng kasalukuyan. Ito po ang inyong lingkod na si Jera Season, Ako naman po, si Manong Joe Saldariaga. ang inyong kapares tuwing linggo ng hapon, dito lang sa Paring Pares. See you next Sunday!